papasok po. So tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain sa umagang ito. Tayo po ay nagbukas ng panibagong paksa tungkol sa aklat ng Mateo na ipinahayag ng ating Panginoong Yesus. Hindi po ito sermon dahil Bible study po ang hawak ko. At pag sermon, mas mabigat ang pananalita natin dyan. Kaya ayaw ko sermon. Bible study po tayo at ito ay sermon ng ating Panginoong Yesus sa bundok na siya namang nagbigay sa atin ng mga halimbawa upang tularan ang ginawa ng mga alagad. Ito po ang title, Salt of the Earth. Doon sa mga estudyante natin na nagsasalita sa first week, papayo ko po sa inyo lahat, huwag kayong kukuha ng paksa ng mabigat. Hindi nyo pa kaya, medyo dahan-dahan. Mag-umpisa muna sa mga mild para yung mga paksa natin nung nakaraan ay maaral po ninyo at makuhaan ng reference. So, salt of the earth. Bakit tinatawag ang mga alagad ng ganitong salita na sinabi ng ating Panginoong Yesus? You are the salt of the earth, ayon sa Matthew chapter 5, verse 13. Literal bang asin ang kanyang tinutukoy? Ano po? Ang sermon sa bundok o Sermon on the Mount ay isang sermon na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa kabanata 5 hanggang 7 ng aklat ni Mateo. Kaya nandiyan yung mga salitang beatitudes o beautiful attitudes o mapapalad, blessed. Ano po, yung chapter 5 na yun. Kasi nangaral dito ang ating Panginoong Yesus upang ipakita na ang mga alagad na kanyang tinuturuan ay maging isang halimbawa sa lahat na magpahayag ng kanyang mga salita sapagkat sinasabi sa kanyang pangangaral na nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 1 to 3. At pagkakita sa mga karamihan, napansin ng ating Panginoong Yesus na marami yung kanyang audience. Hindi naman siya gumamit dito ng talinghaga, kundi ito ay talagang pangangaral dahil napansin niya siguro mas marami yung mga tunay na nakikinig kesa doon sa mga pariseo na nagmamanman. Ano po? At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanyang mga alagad. Verse 2. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Yan, pag pinagpatuloy natin dyan hanggang verse 13, tinutukoy dyan yung mga mapapalad at binagsak doon sa salita na kayo ay ang asin ng sanlibutan. Itingnan po natin isa-isa yan. Ano po? Sa 5:1-3 ng Matthew, now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Napakapapalad daw ng mga may mabababang loob, may mga mapagpakumbabang puso, kesa doon sa mga mapagmataas. Ayaw ng Diyos yan. Kaya yan ay sinasabi niya sa lahat ng Kristiyano na kayo ay magpakababa. Ano? Ang mensahe ni Jesus ay pinapapalooban ng mga sermon na magtuturo sa kanyang mga alagad ng ilang mga paksa na matatagpuan dito. In chapter 5 po na yan, napakaraming paksa niya. Ano, kung makikita lang to ng mga estudyante natin, pwede mong isa-isahin yan. Kaso ako nakakita. Kaya sabi ko kanina, huwag kayong papaksa ng mabigat. Kasi pag nagkaroon ito ng problema doon sa mga salasalabat na pagtuturo, magkakaroon na naman tayo ng pagtatalo niyan. At isa na nga dito ang tungkol sa asin, na may napakalalim na kahulugan at magtuturo ng isang matibay na pananampalataya sa lahat ng tagasunod ni Jesus. Tinatawag niya yung kanyang mga alagad na asin. Bakit kaya?
Sinabi ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay asin ng sanlibutan. Ano ang ibig sabihin nito na inihahalin tulad sa asin ang kanyang mga tagasunod? Pag pinag-aralan natin, ano yung asin? Diba, wala namang ibang ibig sabihin ito, kundi pampalasa, maalat. Yan ang ibig sabihin eh. Ano? Nung asin na sinasabing literal. 5:13. Kayo ang asin ng sangkatauhan, yung buong mundo raw. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi mawala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. Malinaw yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na may kinalaman sa pagiging isang alagad na tinutukoy niya doon sa salita na yung kanyang mga alagad may impluensya sa iba. Mayroon silang sinasalita o sinasabi na makakaapekto dun sa ibang tao. Lumalabas ngayon, kung tayo yung asin, so yung mundo ay parang isang bulok na lalagyan na dapat i-preserve. Bakit? Yung asin preservative siya. Di ba? Pag nilalawak-lawakan natin ang pangunawa. Sa ibang translation din, kung nailagay, you are the salt of the earth. Pag ginawa natin literal, paano tayo naging asin? Ako, kasi nga yung pananalita ay tinatawag na, ipapasok ko, tayo-tayo o figure of speech. Marami nito sa aklat. Ano po, na New Testament. Number 1 dito yung Book of Revelation. Kita natin, napakadami natin dinaanan po doon na mga uri ng mga tayo-tayo. Ano po? Kaya yung pananalita na yung you are the salt of the earth ay isang metaphor. Hindi siya literal. Ano po? Siya ay tayo-tayo o metaphor na ang ibig sabihin ay direct comparison. Metaphor a comparison in which one thing is said to be another. Example, my mom is a teddy bear. Eh, literal bang yung mama niya teddy bear? Hindi. Bakit tinawag na teddy bear? Kasi hagapon. Masarap ihag. Yun yung mama nila. So tinatawag na yung mga alagad ay you are the salt of the earth. So meron tayong impluensya sa mundong ito kung bakit tayo ay tinatawag na asin. Pampalasa. Ano po? Sa sangkatauhan. Jesus often chose common subjects to demonstrate his teachings. Salt was so important and valuable that Roman soldiers sometimes were paid in salt. Napakahalaga pala nito noon. Parang mas mahalaga pa siya sa pera. Ano ang kahalagahan nito? Aba, pag ikaw ay nabigyan ng salt, parang ka nakabili ng rent. Bakit? Pang-preserve nga siya sa mga nabubulok. Kaya ito ay ibinibigay sa kanila na prize. Ano? Minsan bayad. Kung matatandaan niyo po yung palabas na Jumong. Diba? Yan pinag-aawayan ng asin. Ano? Maraming history itong asin. Kung bakit napakahusay gumamit ng Panginoong Hesus ng mga example, kagaya sa parable. Kinukuha niya yung mga example sa pang-araw-araw na nangyayari. Yung manghahasi. Diba? Maraming farmers dun sa kanyang audience. Yung net, para bulod-datin. Yung mga mangingisda. Ito naman, nagsalita siya sa bundok, ang binanggit naman niya dito, tungkol sa asin. Baka marami siyang audience ng mga sundalong Romano. Kasi bakit niya ginagamit yung mga natatandaan ng mga tao? Ano po? So napakahalaga ng asin. Masahol ka sa pera, itinambabayad yan. At kung gusto mong magkaroon ng price na ganyan, mag-join ka sa tinatawag na grupo ng mga sundalo ng Romano. At yan ay napaka-expensive ng panahon na yun. Kaya ginamit ng ating Panginoong Yesus yung salitang asin na yan at ipinumpara sa mga alagad. Salt on its own is used for clearing roads and preserving food. But it also enhances the taste of everything it's added to.